One of the places na gusto kong binabalik-balikan ay ang La Union. It's an easy getaway place if gusto mong mag-unwind from the hustle and bustle of the city. It's not near Metro Manila, I should say. Pero it's not too far naman. Siguro mga 6-hour bus ride away lang from the big city and you're already in the popular surf town. First time ko pumunta sa San Juan, La Union in 2012 and during that time, if not one, mga tatlo lang ata yung well-established na accommodation. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Recently, I went back and I was surprised to see the number of tourists in the area. Sobrang dami. The last time I spent a good time here before this recent visit was during the pandemic na may mga restrictions pa talaga. Naalala ko noon, kailangan mo magpa-swab test para makapasok sa LU. So, konti lang talaga yung mga tao. Pero ngayon, grabe, ang haba ng pila sa mga stores at sobrang daming bagong businesses. I didn't bring my bike this time, but I was able to rent one sa bike shop sa Surftown. Ang ganda ng experience biking in LU. Or to be exact, ang ganda pa rin ng experience ko sa LU. Let's talk about this beautiful province. And in this episode, makakasama natin ang cyclist na nakasama kong mamisikleta doon. Siya yung owner ng only bike shop in La Union. Let's all welcome Geezer Lanya. Hi Geezer, welcome to Tambike Session. Hello, hello. Tama no? Ikaw ang only bike shop sa San Juan, La Union. Sa La Union Um, lang talaga yun nasabi ko eh, no? Grabe, no? Inisa. As far as I know, I think kami lang. Dito sa San Juan at least. Parang naghahanap din ako nung last time na pumunta kami. Wala akong Mm. makita ng bike shop. Parang nagpatulong lang kami to, well, kasama ko si Budol Buddy during that time. So, meron kaming repair. Pero, meron kami nakasama na kung kailangan daw niya magpa-repair, pupunta lang siya sa friends niya to help Mm. him repair his bike. Pero generally, wala talagang bike shop sa Surf Town. Ang pinakamalapit na ata ay sa San Fernando, which Oo, is the San Fernando. next town naman siya or parang town before San Juan. Pero, mas maganda pa rin kapag merong malapit sa neighborhood mo, di ba? Mhm. So, ayan, Geezer, ikaw, isang tubong La Union. Gusto kong tanungin sa'yo, how is it biking in La Union? Like, as a local, as a, na nandyan na talaga ever since. And now na nandyan ka pa rin, kamusta ang pamimisikleta, biking in La Union? Ano naman, masaya, syempre. Kasi dito ka sa probinsya, lalo kung dito yung kinalakihan mo. Ah, ano naman eh, parang nung bata kami, lagi naman din riding bikes, ganun. Pero parang hindi mo masyadong napapansin kung gaano siya ka-special. Yung until nung Mm. pandemic na parang dun lang medyo mas lumaki ang cycling. Pero syempre, lahat naman pinagdaanan yun sa childhood eh, na riding Yeah. bike. Or at least karamihan. So dati parang na-feel mo, parang, this is just normal, I'm just biking around. Oo. Tapos ngayon parang, wow, ganda pala. Oo, tsaka parang as business, since ako na rin yung nagkukumpuni ng mga bisikleta, parang iba na yung feeling. Pero ano pa rin, hindi pa rin nawawala yung love for cycling. Parang ano lang, yun nga, work na siya. Pero masaya kasi nagagawa ko yung kung anong gusto kong gawin. For you, work na siya. Ako naman, as a visitor, parang natuwa ako. Dati I go to La Union to learn how to surf. Pero ngayon, Mhm. parang pag sinabing La Union, ay naku, gusto kong magbisikleta. Gusto kong magbike. Ang dami kong na-explore na lugar on a bike. Like, alam mo yung pinuntahan Mhm. natin, San Gabriel, ang ganda. 'Di ba yung iba nakapag-bike na ako dati before papuntang Luna, Mhm. papuntang recently nakapag-bike din ako papuntang Baknotan. Ikaw nung bata ka ba, do you explore those places outside San Juan or usually yung biking nyo?
Ano Ano lang? lang talaga, neighborhood riding with friends, tapos kung kunwari may mga, parang yung ano, dati kasi nung pinapatayo pa lang siya, sa Ilinorte lang din, yung Maria Cristina Arbor Village. Mm. So parang puro lupa lang siya, buhangin. So parang dadayuhin namin para doon kami magpatalon ng mga bikes. Mm. Parang, ayun, dirt jumps, ganun. Pero as far as yung pupunta ng malayo, parang wala naman akong maalala. Nung Talagang ano lang, kabataan mo. neighborhood riding. Oo. Kizer, na-try mo na rin mag-bike sa Metro Manila, di ba? Oo. Malaki ba yung difference? Sobra. Oo, Paano, actually, paano? unang-una, malaki yung shoulder. So, parang, Parang yun mas na yung safe bike yung, lane mo eh, no? oo, mismo, mas malaki pa nga yung shoulder dito kaysa sa bike lane sa Manila eh. Tsaka, ayun nga, although masaya kasi kasama pa rin yung mga kaibigan, pero alam mo yun, maya't maya, di mo alam kung may motor o may bus pa sa tabi mo. May truck. Nasanay naman na rin, pero yun nga, ang laki ng difference niya. Oo. Parang yun yung napansin ko rin sa La Union eh. Yung shoulder talaga. Parang you felt Mhm. na, uy, ang luwag. Pwede akong mag side by side with my friend. Parang dun sa Metro Manila, lalagpas ka talaga sa bike lane eh. Kasi Oo. ang nipis eh. Ang nipis. So, side by side, pwede kayo magkwentuhan. Actually, pwede pa nga tatlo eh na magkakadikit, Mm. di ba? Sa La Union, sa sobrang luwag. Napansin ko lang sa La Union, yun nga lang, medyo intimidating kasi ang bibilis nung ano, kasi nasa highway ka eh, di ba? Nasa highway ka Mhm. na nagbabike. Pero what I also like about La Union is that ang dami mong pwedeng puntahan kung gusto mo mag parang relatively long ride. Parang pwede ka kung gusto mo ng ahon, pwede kang pumunta Mhm. sa, ano yung ano, sikat dyan, Baksil? Tama ba? Baksil Yan, kung Ridge. Oo. gusto mo ng medyo ano, medyo adventurous na pagurin yung sarili mo sa uphill. So kung gusto mo naman ng magandang siguro paspasang ride na ano mo Mhm. yun, road bike levels. Yan, punta ka sa Luna, dire-diretso yan. Maganda rin yung kalsada nyo sa La Union, in fairness. Mhm. Walang lubak. Walang lubak. Oo, buti na lang din na ano nga, na naayos nila yun throughout the years. Hindi naman nag-start na ganun. Pero ngayon nga, talagang masarap nang mag-bike ng distance kasi Mm. naayos na nila. Pati yung bypass, no? Parang ang ganda rin, ang aliwalas nung ano eh, Oo. nung paligid. Oo, tsaka buti nga ginawa nila yun kasi ano rin yun eh. Parang isang daan na rin papuntang, kunwari, kung Baksil. Isang way na yun na mas mabilis. Pero yun nga, kung may mga nakakasabay ka din, minsan madikit din. Pero safe naman. Safe naman. Tama, tama. Oo. Tsaka alam mo, isa pa na sa napansin ko, daming aso, men. Oo, locals yun. Na locals. Nahabol ka na ba? Nahabol ka na ba ng aso dyan? Oo, nung bata ako. Recently, wala naman. Pero ano, karamihan nung bata ako, dun ako hinabol. Nahabol ng aso. Oo. Inaasar mo ata, geezer eh. Hindi, tsaka Kaya walang stoplight sa La Union, no? Parang ang wala. bilis. Meron sa San Fernando pero hindi working. Hindi working. Design lang. Nagbike ako nung nag-run ako with Easy RC eh. Easy Mhm. RC La Union. Tapos yung venue ay sa Bacnotan, 10 kilometers away from San Juan. At least from where I Oo. live, where I was staying. Tapos grabe no, 10 kilometers dito sa Metro Manila. Medyo relatively mabagal akong biker eh. Parang I take my time. Mhm. Nakakaya ko siya ng na yung 10 kilometers, siguro mga, ano ko yan, 40 minutes yan. 35 to 40 minutes. Pero Mhm. dahil nga walang stoplight, dire-diretso, presko, nakuha ko siya ng 25 minutes. Parang relatively mas, Oo. ganda, parang ang gandang, kung gusto mo mag-ensayo, gusto mo ng alam mo yun, lumakas, Oo. bumilis, parang La Union is a nice place. Mm.
Yung mga ano ba, madami bang nagbabike, bumibisita na nagbabike sa La Union as a bike shop? Parang marami bang, may napansin mo ba na marami nang namimisikletan outsiders? Oo, past year, siguro, ano, parami din siya ng parami. Na karamihan taga Manila. Tapos, kung hindi cycling friends, usually parang nasabihan lang din, word of mouth. Tapos, ayun, bibisita sila. Tapos, babanggitin nila na si ganito, nakausap ko, sabi niya na daan ako dito para Sa bike shop check mo. out yung place, or kung may time na i-tour din, ganun. So, sobrang ano rin, parang within the year lang, madami na. Parang na, siguro, parang more than half ng mga tao na from the previous years o Oo, more kung pa. compare sa previous years, oo, tingin ko more than half. Hmm. At yun nga, recently ako, nag-avail ako ng bike rental service sa'yo. Inano kasi ako iniisip ko kasi kung dadalhin ko ba yung bisikleta ko. Pero I think it's more of a hassle for me, at least during the trip, na Mm. magdala ng bike. And I remembered, sabi nga ng mga friends ko na parang meron kang bike rental. So, sabi ko, sige, puntahan ko na lang si Geezer. And yun nga, as far as we know, ikaw ang only bike shop in Surf Town. What made you open a Wow. bike shop? Kasi kakabalik ko lang from California noong October 2022. Pero before that, ano naman, parang almost every year bumibisita ako. So, Mm. lalo nung pandemic, doon ko nakita kasi yung trabaho ko dati doon, bike assembler ako sa REI. Tapos, Sa California. ah sorry, REI yung ano, parang outdoor store doon sa ano sa States din. Um, so yun, tuwing umuwi ako, nakita ko rin na nag-boom nga talaga dahil sa pandemic, which is nakakatuwa kasi nakita mo rin na kaya naman na kahit cycling lang ang mode of transportation mo. Kaya naman. Tsaka nakakatuwa kasi ang dami talaga. Um, Mm. Tapos, ayun, nakita ko na mostly sa Manila. Tapos, naisip ko na bakit hindi sa probinsya ko? Ba't hindi kung saan ako lumaki? Ba't hindi natin doon palakihin yung cycling? Sa, lalo pa sa probinsya. So, iba din talaga yung feel. Um, so, yun, parang gusto ko lang na mag-cater sa mga taga dito. Tapos syempre, Mm. kung may bibisita mga turista, gusto ko na matuwa din sila na may shop dito. Mm. Tsaka maganda yun no, na you really open San Juan to cycling. Kasi nga naman, kung walang bike shop na malapit or walang bike shop sa neighborhood, parang hindi ka naman Mhm. nakaka-encourage talagang mag-bike. Alam mo yun? Hindi naman talaga Oo. nakaka-encourage na i-pursue yung ganitong lifestyle, ganitong activity. Mhm. Kasi, ano ba yan? Parang layo. Ang layo naman kung pupunta pa akong, alam mo yun, sa kabilang town or ang hassle. Pag kung hassle yung isang bagay, parang feel ko hindi worth it i-pursue yung ganong klaseng Mhm. activity or hobby. And Oo. bike rental, ba't mo naisipang gawa na parang, uy, sige, magpa-bike rental tayo? May nakita ka bang problema? Bakit mo naisipan yun? Ano rin, isa din sa, yung gaya nga na sabi ko na parang gusto kong mag-cater sa mga tao dito. Pero syempre naisip ko din, di naman lahat ng mga bibisitang turista makakapagdala ng bike. So yun, dun na rin nag-start yung idea. Sa ngayon, parang hati yung bikes namin na parang mga lower end bikes na pang surf town lang. Kung gusto lang kunwari bumili sa 7-Eleven or dalhin sa dagat, mag-picture sila. Meron namang pang ganun. Pero meron din yung ah, medyo ano ba, mid-tier na pwedeng dalhin for distance, ganun na at Mm. least safer yung component. Ayun. Parang okay din siya na
mag-rent ka ng bike or at least mamisikleta ka around Surf Town kasi ang hirap ng parking, man. Parang mas Yun na nga. okay pa. Parang mas okay pa talaga na maglakad or magbike kesa, for example, you're transferring from one place to another. Nadadalhin mo yung sasakyan. Kasi, Oo. yun nga, ang skip ng kalsada, daming turista, and yun, sobrang limited yung parking. Mhm. Tsaka parang napansin ko, alam mo, ang ganda rin nung ano eh, nung bike shop, mga bike shops. Kasi you also form a community, you build friendships, and recently, nalaman ko, all because, nung nagbike, di ba, nagbike kasi kami ni, ano, ni Geezer, kasama namin yung wife niya na si Tep, sa around San Juan. At meron kami isang nakasama. Shout out sa'yo, Billy. Si Billy, Mm. taga ano siya, taga Malolos, Bulacan na Yeah. nagbike all the way from Bulacan to La Union. And apparently, ayun, naging friends sila ni Geezer. Kwento mo nga, ba't kayo nagkakilala? Paano, ano nangyari no? Nagsimula yun sa bike rental. So, pangatlo na niyang bisita. Ewan ko kung total, pero sa amin, pangatlong beses na siyang bumisita. First time yung nag-rent siya ng bike. Hindi mo siya kilala at all, Tap- no? Di ba? Oo. Doon ko Nakita, na lang siya na, pumunta lang siya. oo, pumunta. Tapos, ayun nga, suot niya yung straw hat niya. Tapos, syempre, dala-dala niya yung speaker niya na Yung nagpa-play ng JBL. Taylor Swift. So parang Oo. yun yung una niyang ginawa eh. Pagka-rent niya sa amin, kinabit niya agad yung speaker niya. Tapos ayun, ride-ride na siya. So doon na nagsimula. Tapos yung last two na bisita niya, including itong Holy Week, ayun, nagbike. Galing Bulacan. Tapos pumunta na siya So, sa'yo para magpa-service, ipa-check yung oo. bike. And yun nga, Mm, naaya mo na siyang mag-bike kasama natin dun sa oo. Sangam. Paano daw niya nalaman yung ano, yung Geezer bike shop? Paano nga ba? Nakwento ba niya? Randomly nag-show up lang siya, ganun. Parang siguro ano rin, sa social media, hindi ko talaga maalala actually. Kung Pero paano. Basta nag-show tingin, up lang oo. siya. Oo. Pero Nakakatawa. Yun yun nga nga, eh. tingin ko Parang social media yun eh. ang galing nung ano eh, no? Ang galing nga lang na nakakabuo ka ng friendship because of ano, of these kinds of activities. And yung Geezer Bike Shop, nagiging tambayan na din siya, tama ba? Kasi may one time sinabi mo sa akin, oh, pwede ka tumambay dito, tumatambay lang yung mga tao dito eh. Oo. Oo naman. Open naman siya eh. Galing, galing. Speaking of visitors, I want to talk about the popularity of LU to local tourists. I've been talking with some friends at sabi nila, mas madami daw talaga yung local tourists than foreign tourists. What are your thoughts about this bilang isang, isang taga lumaki sa San Juan na nakita mo talaga na alam mo yon very payapa, very quiet yung Mhm. weekends ng San Juan and now that it can get crazy, very loud. What are your thoughts about this? Um, hati, hati naman. Bad and good. Kasi nga, ang main problem lang naman, tingin ko, yung basura talaga eh. Parang, at least kung may bisita kayo dito, hindi lang magdala ng basura. Matuto rin na clean up after yourself. Um, pero yun nga, mabuti din kasi yung economy ng Urbistondo, lalo na sa Surf Town, talagang lumaki din. So maraming opportunities sa locals, meron silang kanya-kanyang business or at least kung ano man, maghanap ng trabaho, marami lang doon. So, good and bad. Hmm. Parang ganda nga, no? In a way na nakita nakita ko from 2012 na nagbisita ako na parang by 7 p.m. Mm. sobrang dilim na ng Surf Town eh. Oo. Wala pang wala talagang nangyayari na ngayon. Pero ngayon, parang 9 p.m. dami pa ding nasa labas, dami pa ring ganap. Oo. Parang ang ganda na, it built opportunities for different people, not just, Mm. the locals, but also other people outside La Union. Di ba, ang dami ngang dami ngang Mhm. nag-move dyan na talaga sila tumira for good. Kasi nakakita sila ng opportunities.
So, yeah, ang ganda. It's livelihood. Pero unfortunately, yun nga, like what you mentioned, yun nga yung basura, pollution, Mhm. medyo dumami nga siya. And I hope maging responsable yung mga, yung mga tao about it. Medyo nasa-shock nga ako kasi may isang beses. I don't know, maybe yung isang kong friend kasi nag-work siya sa isang parang turtle sanctuary. And Mm. alam niya na may mga, na nangingitlog yung mga turtles in San Juan. Tapos biglang may mga ATV, ganyan. So sabi niya, oh no, sana Mm. walang makrush na, na Oo. itlog. So, I guess one of the negative sides kapag may tourism is may mga ganong factors na nangyayari. Oo. And yun nga, Hindi yung naman po. basura. Grabe yung basura, no? Parang, eto bang Holy Week? May basura situation ba? May nakita ko sa post mo, nag-iwan ng nag-iwan ng pagkain Isang sa buong bag. Oo. ano, Hindi, tumambay sa bike shop mo tapos mukhang dun sa ano sa steps nung harap. Mukhang dun sila umupo. Tapos ayun, iniwan yung plastic bag na puro pagkain. Tapos meron pa ngang isang ano yung paper cup na may lugaw. So nung nilinisan ko grabe. na, nabuhos pa dun sa ano sa harap sa ledge. Nakaka-frustrate din. Pero yun nga, Oh my hindi God, talaga may tourist. iwasan. Learn how to clean up. Ano ba yan? Kaya, Lang tayo ng nakikihiram lang tayo ng kagandahan ng La Union. And this also applies to other provinces, ha. mm, Napansin ko din ang daming nagrereklamo na locals from different provinces na ayun nga, iniiwan yung mga pinagkainan, iniiwan yung mga plastic, yung mga basura. Baka mamaya maban, alam mo yun? Unfortunately, baka mm, biglang maban na pala tayo bigla sa mga lugar na ine-enjoy natin. no, yun nga eh. Ang lungkot nun. So yun, aside from surfing and the businesses in Urbiston do na sobrang dami talaga, madami pang ibang magandang puntahan sa LU. Especially on a bike. Mhm. Geezer, ikaw, ano yung mga destinations na mare-recommend mo? Outside Urbestondo, ayun nga, yung pinag-usapan natin kanina sa Baxil Ridge. Parang ano siya, around at least from Surf Town, nasa 15-18 kilometers yata One way. na ano na, round trip na yun. Mm-mm. So Pero hindi naman super layo, pero yun nga, pero, ahon ka. level, anong level? Um, Para sa mga beginner level, intermediate, Beginner, go. hindi recommended. Um, Siguro at least yung may experience. Kasi hindi naman din siya super hirap. Pero at least dapat naramdaman mo na yung feeling na umakyat ng bundok. Mm. Oo. Yun, Gaano ka layo yung uphill nun? Hindi parang ko pa ano na-try eh. eh. Ay, hindi ba ba? Dapat Di pala ba, dinala di ka ba? namin eh. Sayang. Next Bale, time, next time. next time. Oo. Ano na siya eh, once nag-start ka, tuloy-tuloy na yun hanggang makarating ka sa tuktok eh. So, di ko Mga 5 kilometers na ahon. siguro mga ganun, oo. Tapos Hmm. may parang isang major siko doon na medyo dun yung parang papaguring ka talaga eh. Mm-mm. Tapos pag downhill naman, parang kailangan super cautious ka kasi nga, sharp turn. So, alalay lang palagi sa brakes. Sa breaks. Oo. Pero yun nga, pagdating mo sa taas, maraming kainan. Nung nag-start kaming mag-ride doon, kasama ko sina Kido, na El Union, sina Senya, ano pa siya eh, na ayos naman nila yung space. Pero, yung recent na punta namin doon, sobrang ano na, upgraded sila kasi may parang mini zoo na sila. Wow. Ba't gano'n? Oo. Kakaiba Tapos ah. talagang inayos nila yung lugar. So ayos naman din kasi nakita ko na dahil sa business na napupunta doon, na nababawi nila, napupunta nila sa negosyo nila para pagandahin, palakihin. Mm. Pero usually yun yung sinasabi kong pinakamasarap na pares.
Talaga? Kapag may mga bumibisitang kaibigan, doon namin dinadala. Pero yun nga, kailangan mong trabahuin bago yung reward na pares. Correct, yan. Sige, next time. Gusto ko yan. Dalhin mo ako dyan. Oh, yup. Mapupuntahan mo ba tong Baksil kahit wala kang local guide? Ano mo yun? For Oh, example, ikaw lang. Kaya yan. kaya. Oo, kasi nga, yun, malapit lang naman. Tsaka, may dalawang daanan. Either yung doon ka sa main highway or sa diversion, magli-lead naman papunta doon. So, ano Mm. naman, hindi naman siya liblib. Nawi-Waze naman to. Oo. Nag-Google Maps. Mhm. Okay. Ako naman, maganda talaga yung ginawa natin. Second time ko na tong umikot sa San Gabriel. Like, ikot-ikot. Parang Mhm. para lang ma-picture ng mga listeners natin, parang pupunta ka sa parang nagbabike ka lang talaga sa probinsya, pero hindi sa highway. Ayun, Mhm. kasama mo yung mga parang mga nasa gilid mo, mga palayan, diyan yung mga baka, manok, mga kambing. Tapos minsan makita mo yung mga local residents, yung mga bahay nila na nasa gilid, Mhm. mag-hello sa'yo, daming puno, very refreshing, may mga tulay, may mga ilog. So, Oo. yeah, that was very nice. And for me, ito, beginner, pwede to, mga beginner. Mhm. Kaya ng beginners. Pero ang ikot nun, siguro mga around 25, isang Mhm. ikot. But I would suggest, hindi ko alam ako iniisip ko, Geezer. Hindi ko yun kayang gawin ng ako lang mag-isa. Parang feeling ko kailangan meron akong local friend or someone na nakapunta na. Kasi feeling ko maliligaw ako kasi puro inner eh. Tama Oo, ba? madaming ano doon daanan. Yun naman din yung plan namin eventually na isa siya sa parang magiging main routes for touring. Parang i-include na namin siya sa bike rental na Gusto kung nyo gumawa ng ano. para maipasyal din talaga sila. Tapos maliban doon sa ruta natin, ano naman din, hahanapan namin ng either mas mahaba or mas maikli, depende yung sa mga kasama para at least Mm. mag-gauge din kung ano yung distance na gagawin. Para Mm. pasok pa rin sa ano, Parang sa rider. yung ruta natin, nagandahan ako kasi you also get to go to places na parang hype up, sikat din na places na wala sa surf town. Halimbawa, yung Mm. Masa, Mhm. 'di ba, Mhm. nadadaanan natin, yung sa Plaza, pwedeng pumunta doon. And also, natuwa ako kasi ang babait talaga ng mga locals. 'Di ba? Mhm. Kung halimbawa, halimbawa kailangan mo magbanyo, pwede kang pumunta doon para magpapaalam ka lang na pwede mo Bato-bato ba sa langit, maki-CR. Bato ang langit ang tamaan sa mall. aray. Ano ba yung mga other places na magandang i-bike sa ano sa La Union? Um, ano pa ba? May yung sa going further north, kung gusto mong pumunta sa Ilocos, hindi naman, Yan, 100 kilometers oh, yan, oh. nasa 80. 80. Oo, balikan na. Pero at least yun nga, kung gusto mo umabot sa Ilocos, sa arko ng Ilocos, kaya. Achievable naman. Pero yun nga, minsan, kalaban mo lang talaga yung init eh. Init, yeah. Oo. Hydrate yourselves. Pero may mga Mhm. mabibilhan naman along the way, di ba? Mga Oo, marami. tindahan, convenience store. Mhm. Flats ba to? Flats. Puro flats. Sa simula, meron lang parang mahahabang rolling hills. Pero Mm. siguro mga ano lang yun, total nasa 4, 5 kilometers lang din. I Kailangan mo lang see. lagpasan yung Baknotan, Balawan, pero after nun, okay na. Flats na yun. Dadaan ka ba sa Luna? Hindi. Um, kung main highway ka, hindi. Pero usually kasi kung scenic route yung balak, dadaanan Pwede. talaga yung Luna. Oo. Mm. Kasi Luna, yun yung coastal route eh. Yun yung scenic route Kaya, talaga. Sobrang ganda mm, rin na puntahan, no? Parang oo.
very flats lang siya, pero dire-diretsong mahaba. Mga 50 kilometers balikan Oo. from San Juan. Pero ang ganda, merong ano doon. Man-made ba siya, yung puno, yung Oo. canopy? Oo, sa Man-made, ano, Darigayos. oh, Oo. man-made trees. Ang ganda, very refreshing. Parang kung from the roads na sobrang init, biglang magkakaroon ng ganong shade, Mm. tapos ganon yung Oo. view, ang ganda. Tapos, yun nga, coastal yung ano, by the sea. So, habang nagbabay ka, Mm. makikita mo yung dagat. Oo. Simoy ng Sobrang dagat ganda. yung ini-inhale mo. Oo, Luna. And also, Mm. na-try ko din pumunta sa ano sa Bacnotan. So, nag-ano Mm. ako, yun nga, sabi ko, pumunta ako sa Don Marcos University para Oo. uh, mag-run with the Easy RC. Ang ganda rin nung ano, ang ganda nung, ang payapa. Gusto ko talaga na walang Mm. ganong sasakyan. Tapos Oo. nag-bike din ako papuntang Alpas sa Bacnotan. Na feeling ko, kung trinicycle ko yon from where I'm staying, 500 pesos balikan. Kung nag-bike ka, 15 kilometers lang, men. Sobrang Oo. dali. 'Di ba? Sobrang worth it talaga na meron kang, bike. Kasi inner roads siya eh. So, or parang Mm. nasa inner area siya ng La Union. Geezer, ikaw, may other recommendations ka pa? Saan pwedeng pumunta yung mga tao on a bike? Or kahit hindi on a Ano ba? bike, na outside Surf Town. Marami. Kasi dito sa bayan ng San Juan, ano lang siya eh. Parang ano ba? 5-10 minutes away from Surf Town. So dito marami na kasi yung parang local bake shop, breadwinner. Um, Favorite mo? oo, laging ano yun, dinadala namin Baon. yung friends doon at week before the ride. Doon muna ang ano, ang meet up para may baon. Uh, Breadwinner. Oh, take note, ano breadwinner. sa mga listeners Oo, natin, breadwinner. It's a bake si shop, local bake ano, shop. Irugi Coffee nandito rin sa andun siya sa kung saan yung sinasabi kong pinaglalaroan namin nung bata kami, Maria Cristina Arbor Village. Nandun na sila ngayon. Irugi Coffee. Oh, Irugi Coffee. Sino pa ba? The Lark. Super gandang accommodation place pero meron din silang kainan, Restaurant. bar Nag-lunch na ako na dun once. Masarap nga. oo, tsaka super maliwalas doon. Mm. Katabi niya ay Tsaka isang coffee shop din na yes, pottery. Putik Putik Friends. Friends. Aha. Yung dating location ng Masa. Tama. Sino pa ba? Takot tuloy ako pag may nakalimutan ako dito sa San Juan. Ano natin yan, pwede mo lang sabihin sa kanila in person kapag pumunta sila sa Sa bike shop bagay. mo. Yeah. Mm, Pero kung nasa San Juan ka naman yan, alam mo, ang ganda pa dito sa San Juan, pwede mong iwan yung bike mo nang hindi nilalak. Well, mm. just to be sure, ilock mo, pero parang may kampante ka eh, kahit hindi Oo, mo for the ilock most eh. part naman, safe siya. Mm. Nag-Ilunion kami one time. Tapos sabi ko, hindi natin ilalak yung mga bikes natin. Hindi, okay lang, hindi mawawala yan. Oo, safe yun. Siyempre, yun yun. Doon ang stop ng lahat. So, alam mo din na foot traffic andun. So, maraming mata sa bikes. Kaya, safe Oo. naman. Mm. So, yan, other places to ano. Kuwari, gusto nyo may nakalimutan kayo, punta kayong Robinsons, pwede nyo rin i-bike yun. 'Di ba? Pwede rin, oo. Mga 15 kilometers, may bike parking naman sila doon. Meron. Oo. 'Di ba? Um, Kasi kung ita-tricycle mo yun, Diyos ko, aabutin wala. ka ng mga 200, Ubus. 150, ganyan. Oo. Trike pa lang, wala na yung pang La Union mo. Kaya, Oo, medyo hirap. expensive. So, sulit Mm. na sulit. Kung wala kayong bike, magrenta kayo sa Geezer's Bike Shop. Saan yung bike shop mo located for those who are unfamiliar? So they can Ano know kami? and take note. Tabi kami ng Clean Beach. So, kung alam niyo yung Clean Beach, nasa left side kami, Urbis Garden, yung property, pero nandun kami sa harap. So, along the highway kami mismo, tapos tabi ng ATM.
Yun. So, doon mismo. You'll never miss it. Color green. Green, Yes. di ba? Tama? Oh, yan. Tama. Oo. Yeah. You can rent your bikes. You can rent bikes. You can have your bicycle serviced. And pwede rin kayong mag-hangout doon. Open kayo Mm. every Wednesday to Sunday? Thursday Thursday to to Monday. Sunday? Thursday to Thursday to Monday. Monday. Ah. Thursday to Monday. So Tuesday, Wednesday, closed ang Mm-hmm. Geezer Bike Shop. But you can always message them on social media. Kagaya ng ginawa ko. Mm-hmm. Kasi nagrenta ako during the time na sarado sila. Baka pwede naman. Baka masingit sa schedule. But you can also check them. Ano ang Instagram page? Geezers.lu. Letter L, letter U. Geezers.lu. Oh, i-follow nyo na sila, guys. LU is indeed a great place to unwind, have fun, and simply be connected with nature. For others, it's home. Ako talaga, I highly recommend na i-explore ninyo ang probinsya na to on a bicycle kasi madami kayong madidiscover. Hindi lang sa lugar, kundi pati na rin sa mga sarili ninyo. You can check out the best spots na nire-recommend namin dito sa podcast episode na to. And you can rent a bike kay Geezer, sa Geezers. Geezer, maraming maraming salamat for joining us in this kwentuhan. Meron ka ba bang gustong ipaalala sa ating mga bisita aside from clean up, wag kayong magkakalat? Wala naman, ano lang, yun nga, clean up after yourselves, support local businesses, tsaka mag-enjoy lang kayo dito. Huwag kayong Mm, ma-intimidate, basta makipag-usap lang kayo sa mga tao. Ano naman, mm, mabait naman kami lahat dito eh. Huwag lang and kayo you, magkalat. yeah, wag lang kayo magkalat. And you can be there alone, di ba? Si Billy nga solo eh. Oo, oo, safe space dito talaga. So, ano lang, enjoy niyo lang sarili niyo kapag nandito kayo. Just be responsible. Yun, tama. Be responsible. Have fun, but be responsible. And wag magkakalat. Yan talaga yun. Yeah. Sa ating mga listeners, maraming maraming salamat for being here with us. I hope you took down notes. And if ever mag-bike man kayo sa LU, tag nyo ako, Buji Baviera, o kaya First Bike Ride. I want to see your adventures. And message nyo na rin si Geezer. He'll be very much helpful sa inyong mga bike needs and sa mga destinations na pupuntahan ninyo. Again, maraming maraming salamat, Geezer. Maraming maraming salamat sa ating mga listeners. Sana magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session. Bye!